Part 19. Naalala ko tuloy yung mga kinwento ko sa kanya tungkol sa amin ni Chino. Hindi ko rin tuloy alam ngayon kung sasama pa ako sa kanila sa Biyernes. Nang magpaalam ang pinsan namin na aalis na ay inihatid namin sila sa parking lot. Kaagad rin kaming bumalik sa unit nang makaalis na sila. Avoid Princess at all cost now, wika ni Chino habang nakahiga na kami sa kama. Nakaunan ako sa may braso niya habang hinahaplos-haplos niya ang buhok ko. I can't just avoid Princess. Maybe, I'll keep my distance from her, usual ko. Pero yung Jen ba, yun yung babaeng humulik sa'yo noon sa pisngi doon sa parking lot ng university. Is that the only memory you had of her? Chino said in distaste. At hindi ko alam kung bakit, yun lang ang natatandaan ko. Oo, sagot ko. Ba't hindi sila nagdemanda? Ba't pumayag siya na I settle yung ganong kaalang issue? Dahil doon sa pera. Yup. Inatake kasi sa puso ang tatay niya dahil doon sa mga pictures at doon sa video niya. Wala silang pera kaya tinanggap na lang nila yung pera. Malutong akong napamura nang marinig yun. Ang laki ng kasalanan ni Princess. Kung hindi niya ikinalat yung mga pictures at yung video ni Jen, hindi nangyari yun. Kumusta naman yung tatay? Concern kong tanong. He died after a month, what? Gulantang kong sinabi. Kawawa naman sila. Yes. So please, avoid that girl. Don't trust her sweet words. Oo nga, sang-ayon ko. Pero ilang buwan kayong nasa talking stage ni Jen. At ba't hindi kayo umusad dun? Dahil hanggang dun lang ang kaya kong ibigay, tugon niya. At bakit mo ba naisip na ako yung kasama niya sa video? Naramdaman ko ang konting iritasyon sa tinig nito kaya tiningnan ko siya. Sakto namang masama ang tingin niya sa akin. Wala lang. Naisip ko lang na baka ikaw yun, simpleng tugon ko. Iba ka talaga kung mag-isip, matabang nitong sabi sa kaumiling-iling. Anong napala ni Princess sa ginawa niyang yun? Bumaling ako paarap sa kanya at isiniksik ang mukha ko sa leeg niya. Dahil ba sa'yo kaya umabot siya sa puntong ganun? Hindi ko alam, aniya na parang hindi talaga niya alam. Ipinulupot niya ang mga braso sa akin saka humulik sa noo ko. Sandali kaming tumahimik na parang pinakikiramdaman ng isa't isa. Pero hindi ko talaga may sikmura na nagawa yun ni Princess. Kinikilabutan ako sa kabaliwan niya. She let her insecurity suck all the good parts of her being. But did you watch Jen's scandal? Have you seen her nude photos? Pagbasag ko sa katahimikang nabuo dito kwarto. Naramdaman ko ang paglunok nito kaya inangat ko ang ulo ko para makita ang hitsura niya. Kahit na dim ang paligid ay makikita ko ng maayos ang mukha niya lalo na't malapit lang kami. Masusi ko siyang tinitigan nang hindi ito kaagad na sumagot. I didn't mean to watch it, alright. Depensa nito. Ipinakita lang sa akin pero nang mamukhaan ko si Jen, hindi ko tinapos, yuck, Chino. Yumay kong sabi sa kaumusag palayo sa kanya. Feeling concerned pero pinanood naman. No, baby, come on. Mabilis itong umusag palapit sa akin at hinayla ako. The moment I recognized Jen's facial features, I stopped watching. Hindi ko kasi siya kaagad na namukan dahil madilim yung video. Kadiri, nanunuya ko pa ring sabi habang tinutulak siya palayo. Mabilis itong umupo sa kama at ginulo-gulo ang magulo ng buhok parang bigla itong na-stress sa naging akusasyon ko. Hindi ko nga tinapos. Naiinis niyang sabi. She was just about to take her clothes off when I recognized her face. Jen's a good friend. Kaya nga hindi ko na itinuloy ang panunood kasi hindi ko kaya. I thought the video was from some porn sites, huminto ito at umiling. Hinilamos pa niya ang palad sa mukha saka bumuntong hininga. So, you were watching. Napapangiwi kong sinabi dahil hindi yun makakalampas sa akin. Mariin itong itinikom ang bibig saka nagmamakaawang tumingin sa akin. Parang sinasabi ng mukha niya na tumigil na ako sa pagsasalita. Halata na rin ang guilt sa hitsura niya. Hinayla ko siya pahiga at niyakap habang natatawa. Hinawakan ko rin ang isa niyang kamay at pinisil-pisil ang palad niya. Buti hindi ka nagka-carpal tunnel. Bulong ko sa may pang-aasar na tinig. Shot it, Ayla, may halong hiya at pagbabanta ang tinig niya na malakas kong ikinatawa. I tried to avoid Princess as possible as I could. Pero mahirap iyong gawin lalo na't kasama ko siya sa trabaho, at nasa iisang department lang rin kami.
Hindi ko rin siya magawang hindi kausapin sa tuwing lalapit siya sa akin at magtatanong. Pero kapag tungkol na sa personal kong buhay ang nagiging katanungan niya, ngumingiti na lang ako. Hindi ko alam kung hindi ba niya napapansin ang pag-iwas ko o ayaw na lang niya yung pagtuunan ng pansin. Nahihirapan talaga akong maniwala sa mga nagawa niya, pero naisip ko na akong ang naging kaibigan niya ay nasabihan niya ng kung ano-ano. Gusto ko rin siyang tanungin kung bakit niya iyon nagawa, ngunit pinipigilan ko na lang ang sarili ko. I know there are two sides to every story. Baka may rason siya sa kung bakit niya nagawa yun kay Jen. Baka ginawan rin siya ng masama ni Jen. Pero syempre, hindi pa rin tama yung ginawa ni Princess. Imagine your nude photos circulating online. What you and your partner were doing that should be known only by you and him, watched and seen by the public in just one click. And what you were concealing suddenly dispersed. I was unable to fathom what Jen endured. Even her father passed away as a result of her fellow woman's insanity. Hindi ko talaga maatim. At ang mas hindi katanggap-tanggap ay yung walang kahirap-hirap na nalusutan niya ang kabal-iwang ginawa niya. Bakit kasi hindi kaagad sinabi ni Chino ang tungkol doon? Buong-buo na yung pakikasama ko kay Princess. Hindi ko tuloy maiwasang maisip na baka may plano siyang hindi maganda sa akin kaya pinakikitunguhan niya ako ng maayos para hindi halata. Paano kaya nakakahinga ang mga nandito sa production? Bulong-bulong ko habang naglalakad kaming dalawa ni Eloisa dito sa loob ng production. Pareho kaming nakasuot ng anti-static suit na kulay pink. Balot na balot talaga kami, at mata na lang ang makikita sa amin katulad ng mga production workers. Kailangan niya kasing kunin yung backup logbook ng mga empleyado dahil sira yung biometrics nila. Kailangan ko rin kunin yung mga OT forms na nakalimutang ibigay para hindi ako matambakan ng trabaho. Sanayan lang, tugon niya habang patanjin tingin sa mga empleyadong ginagawa ang mga trabaho nila. May mga malalaking machines dito sa loob at sobrang liwanag. Maingay rin dahil sa mga makina at sa mga usapan ng mga manggagawa. Malawak itong mismong production na hinati-hati sa iba't ibang department. Sakto lang rin ang lamig sa loob na mararamdaman mo. Pero kung hindi siguro kami balot na balot mula ulo hanggang paa, talagang madadama mo ang lamig sa balat mo. QC. Pareho kaming natawa ni Eloisa nang natatarantang maghiwa-hiwalay ang mga nagkukumpulang empleyado nang mamataan kami. Akala siguro nila ay mga QC talaga kami dahil sa kulay pink ang suot naming suit. May mga suit rin kasi kaming mga nasa HR just in case kailangan naming pumasok sa production. Hindi kasi pwedeng basta-basta na lang kami pumasok ng hindi nakaganito lalo na't may static ang mga tao. Pwede naming masira ang mga ginagawa nila lalo na't sensitibo ang mga panels at modules. Good morning, ma'am, sabay naming bati ni Eloisa sa department supervisor nang makarating kami sa office niya. Sandali kaming nakipag-usap sa kanya bago sinabi ang pakay namin kung bakit nandito kami ngayon. Pinanood namin siyang pirmahan ang mga OT forms na 3 araw na yatang nandito. Ang nagiging problema talaga naming nasa HR ay yung hindi nila kaagad ibinibigay sa amin ang mga dapat na ibigay. Kung hindi lang kami maagap, laging tambak ang mga trabaho namin. Ilang beses na rin akong nakatanggap ng reklamo mula sa mga empleyadong kulang ang sahod. Minsan ay hindi nababayaran yung mga overtime nila dahil nakakalimutang ibigay sa HR yung mga OT forms. Kaya ang lagay, next sahod pa nila makukuha. Nadala na ako sa mga complaints na natanggap ko kaya minsan ay ako na mismo ang kumukuha dito. Bawal pala ang magjowa dito, no? Tanong ko sa kasama ko nang matapos naming makuha ang mga kinukuha namin. Iginala ko ang paningin ko sa mga nagtatrabaho at ni isa sa kanila ay wala akong makilala. Ang hirap nga naman nilang kilalanin kung mata lang nila ang makikita mo. Unless, sanay na sanay ka na. Bawal, anya. Bakit, may type ka sa mga nasa production? Lumingon ito sa akin at kahit na mata lang niya ang nakikita ko ay alam kong nang aasar siya. Wala, iling ko. May boyfriend ako. Akala ko pa naman type mo si Frol, pahayag niya na ikinakunot ng noo ko. Kinabahan rin ako dun sa pangalang binanggit niya. Hindi, no, tanggi ko. Muntik ko na ring masabi na nanliligaw siya kay Princess. Mabuti na lamang at napigilan ko ang bibig ko. Alam mo, Ayla. Aniya, feeling ko, may gusto sa'yo si Froilan.
Tinaas nito ang mga kilay habang nakatingin sa akin. Halos kilabutan ako sa narinig ko at hindi ako naging komportable. Loy, baka nagkakamali ka lang. Hindi kami ganun ka-close ni Froilan. At hindi ko matatanggap kung totoo man ang sinasabi niya. You don't have to be that close to like someone, tura niya. Kapag nakakasabay natin silang mag-lunch, napapansin ko na panay ang tingin niya sa'yo. Pumalatak ako sa kaumiling-iling. Hayaan mo. May boyfriend ako, pagtatapos ko sa usapan dahil ayoko nang marinig yun. Nakakakilabot isipin yung sinabi niya. Naalala ko na naman tuloy si Froilan noong nandoon kaming dalawa sa waiting shed. Kaya nga, wika niya. And you're friends with Princess. Gusto niya si Froy, di ba? Yuzi sa panito. Ewan, pinanatili kong uninterested ang tinig ko. Hindi ko alam kung bakit niya nabuksan to dahil lang dun sa simpleng tanong ko na bawal ang magjowa dito. At hindi pa naman ako ganun kadaldal para sabihin sa kanya yung mga sinabi ni Princess tungkol sa kanila ni Froilan. Kahit na alam kong nakagawa siya ng hindi magandang bagay, wala akong planong ibulgar ang sekretong ipinagkatiwala niya sa akin. And damn, is this another trouble? Kung talagang totoo ang sinabi ni Eloisa, 2 tao na ang kailangan kong iwasan dito. Pero sana ay nagkakamali lang siya sa napapansin niya. Ayla, mamaya, ha? Kita-kita na lang tayo dun sa bar, paalala ni Princess habang pare-pareho na kaming naghahanda sa paglabas. Hindi ako pwede, pagsisinungaling ko. Kailangan kong umuwi kila mommy. Hihintayin kasi nila ako. Apologetic akong ngumiti. There's no way in hell I'm going out with them tonight. Sabihin na nilang KJ ako, pero ayoko nang magulo ang buhay ko. Ayoko ring matulad kay Jen kahit na wala naman akong tinatagong nude photos. Ay, ganun. May panghihinayang na sabi ni Princess. Akala ko pa naman, pwede kayo ng boyfriend mo. Ngumusong-uso pa ito. Peke akong ngumiti sa kaumiling. Kung hindi lang talaga sinabi ng mga pinsan ko ang ginawa ng babaeng to noon, maniniwala na talaga akong nagbago na siya at mabait na ulit. Hindi na ako kinulit pa ni Princess at tinanggap na lang ang rason ko. Pinatay ko ang computer saka inayos ang mga papel sa table ko. Hindi ka talaga pupunta mamaya. Si Eloisa na lumapit sa table ko. Kinuha niya ang maliit kong salamin sa lamesa para tingnan ang sarili niya. Nope, nakangiti kong sabi. Oy, baka naman umiwas ka kay Froy dahil dun sa nasabi ko. Mahina nitong sabi habang inaayos ang isang kilay. Agad kong hinanap si Princess dahil baka marinig niya yung sinabi ni Eloisa. Mabuti na lang nandun siya sa unahan at kausap ang isa naming kasamahan. Hindi, no, malumanay kong sabi. Kapag hindi ako interesado sa isang tao, hindi ako umiiwas. Pero mukhang mag-iiba na yun ngayon. Kahit hindi ako interesado kay Froilan, kailangan ko nang iiwas ang sarili ko. Nakakakilabot talagang isipin yung sinabi ni Eloisa. Ibinalik ni Eloisa ang salaming hawak sa table ko sa ngumiti. Tama yan. Baka masira pa yung closeness nyo ni Princess dahil lang sa isang lalaki. Mukhang gustong-gusto pa naman niya si Froy. Sinulyapan niya ng tingin si Princess. Fair na. Ayan nito. Tumango lang ako sa ngumiti. Kung alam kaya ni Eloisa na nanliligaw si Froilan kay Princess, sasabihin pa kaya niya sa akin yung napansin niya. Kailangan ko na yatang humanap ng ibang trabaho para lang mailayo ang sarili ko sa gulo kung sakali. Hindi talaga ako nagiging komportable kapag bumabalik sa isipan ko yung sinabi ni Eloisa. Parang hindi ko na kayang tumingin at makipag-usap kay Froilan. Ngayon ko lang naramdaman tong matinding pagkailang sa isang tao kahit na hindi ko siya kaharap. Kinalkal ko ang cellphone sa bag ko para sana i-text si Chino ngunit mukhang hindi na kailangan dahil tumatawag na siya. Bye, nandito na ako, imporma niya nang sagutin ko ang tawag. Hindi ko naiwasan ang mapangiti ng malapad. Natunaw yung pagkailang na namumutawi sa sistema ko dahil narinig ko ang boses niya. Pati yung pakiramdam na hindi pagiging komportable ay bigla na lang naglaho na parang bula. Lalabas na, malambing kong sabi saka na tinapos ang tawag. Sabay-sabay kaming naglakad palabas ng mga kasama ko. Agad rin akong nagpaalam sa kanila na mauuna na dahil yung iba ay naghihintay pa ng masasakyan sa may waiting shed. Bumaba si Chino mula sa sasakyan at nagtungo sa may kabilang side. Hindi ko tuloy naiwasang hindi mapatingin sa mga kasama ko dahil alam kong nakatingin silang lahat sa amin.
Hindi ko lang natagalan ang pagtitig sa kanilang ngunit nakita kong nakangiti si Princess habang nakatuon ang atensyon sa amin. Layong ngiti niya ay napaka-natural na parabang masaya talaga siya para sa akin para sa amin. Ngunit kaagad ring sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin ng mga pinsan ko na huwag akong maniwala. How was your day? Tanong ni Chino saka humulik sa mga labi ko bago niya binuksan ang pintuan. Ayos naman, tugon ko saka na pumasok sa loob. Anong oras pala ang usapan niyo ng mga kasama mo? Tanong pa nito nang makasakay na rin siya. Sinulyapan pa niya ng tingin ang mga katrabaho ko na nandoon pa rin sa waiting shed. Hindi na tayo pupunta, pahayag ko. Umuwi na lang tayo kila mommy. Sandaling kumunat ang noo nito habang pinapalakad ang sasakyan paalis. Why? Akala ko gusto mo. Tak ang tanong niya. Gusto ko naman talaga. Ngunit dahil sa mga nalaman ko, at doon sa sinabi ni Eloisa. Tuluyan nang nagbago ang isip ko dahil kasama rin si Froilan. At kahit na plano kong isama ang asawa ko, mas mabuting huwag na lang pero hindi ko sasabihin kay Chino ang tungkol doon. Hindi na niya kailangang malaman dahil baka kung ano-ano na naman ang isipin nito. Hindi na. Nagbago na ang isip ko. Umuwi na lang tayo kila mommy. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti ito pabalik sa katumanggaw tango. Halatang mas gusto niya ang ideyang iyon kaysa sa lumabas kami ngayong gabi. Did you get how to cook it, anak? Ani mommy. Ngumiti ako sa katumanggaw. Pinapanood ko si mommy at si yaya dito sa kusina habang hinahanda ang kakainin namin para sa hapunan. Marami rin akong naging katanungan sa kanilang dalawa tungkol sa mga iba't ibang putahe ng ulam. Gusto ko na talagang career-in ang pagiging may bahay ni Chino Alaric Fontanilla. May mga alam naman na akong iluto dahil sa tulong na rin ng internet, ngunit marami pa rin akong gustong matutunan. At mas maganda kung personal ko talagang makikita kung paano iyon lulutuin, katulad ngayon na nagpaluto ng seafood paella with pork and chicken si mommy. Medyo sosyalan talaga itong nanay namin ni Chino pagdating sa pagkain. Kaya rin gustong-gusto ng mga pinsan namin na nakikikain dito. At hindi naman maarte sa pagkain si Chino. Wala naman siyang specific food na gustong-gusto talaga. Kahit ano naman ang ihapag mo dun, kakainin niya. O baka hindi ko lang alam. Matanong nga siya mamaya. Nang ready na ang pagkain ay ako ang inutusan ni mommy para tawagin si daddy at Dom. Pinuntahan ko na rin si Chino sa kwarto niya na hindi ko alam kung tapos na bang maligo o hindi pa. We don't even know each other, so why are you calling my personal number? Kumunat ang noo ko nang marinig ang masungit na tinig ng asawa ko. Hindi naman kasi sarado ang pintuan nitong kwarto niya kaya malaya ko siyang narinig. At sino ba yung tumawag sa kanya ngayon? Dumiretso ako sa loob at kitang-kita ang walang emosyon na mukha ni Chino habang nakatutok ang phone sa tenga. Tumingin pa ito sa akin at hindi man lang natakot na baka mag-isip ako ng kung ano-ano dahil may kausap siya. Not interested, pasuplado pa nitong dagdag saka na tinapos ang tawag. Who is that? Curious kong tanong. Nagkibit ito ng balikat bilang sagot saka na inilapag ang phone sa may computer table. Ipinulupot niya ang braso niya sa may bewang ko nang lumapit ito sa akin. Is the dinner ready? Tanong niya saka ginulo ang basa niyang buhok gamit ang isang kamay. Yup, nang magtungo kami sa kusina ay nakahanda na sa mesa ang lahat at nakaupo na sila. Mukhang kami na lang ang hinihintay nila para masimulan na ang pagkain. Are you not considering getting married this year? Biglang tanong ni Daddy habang kumakain. Hindi naman sa minamadali namin kayo. But you two are already living together. Your dad is right, gatong ni Mommy. Tsaka, Chino, nakakahiya sa Tito Mario mo. Tipid itong ngumiti. Paimpol kong sinulyapan si Chino na saktong tumingin rin sa akin. Hindi ko alam kung aaminin na ba namin sa kanila ngayon na kasal na kami para hindi na sila mag-alala pa sa pagsasama naming dalawa o wag muna. Baka kasi magalit lang sila na hindi namin ipinaalam sa kanila ang tungkol doon. Siguradong magtatampo si Mommy na inilihim namin iyon sa kanilang lahat. I want to give Ayla a grand wedding, guys, pahayag ni Chino. Halatang ayaw rin munang sabihin na kasal na kami. So I still need to save up for it. Don't worry, pakakasalan ko ang yunakahihan nyo. Ngumiti ito sa mga magulang namin. Ngumuso ako para mapigilan ang isang malapad na ngiti na gustong sumilay sa mga labi ko. I know, son.
But huminto si Daddy na parang iniisip munang mabuti kung ano ang sasabihin niya. But you're living together and probably you know. Iniling-iling nito ang ulo saka nagkibit balikat. Mabilis rin niyang itinuloy ang pagsubo sa pagkain. Halatang hindi kayang sabihin ni Daddy ang eksaktong salita na gusto niyang sabihin ngayon. Alam kong nag-aalangan siya o baka nahihiya. Mabagal kong naisubo ang pagkain ko na nasa kutsara dahil alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi naman ganun kahirap hulaan iyon. Pati si Mommy ay mukha ring nahiya dahil pilit itong ngumiti sa akin. I get it, Dad, natatawang sinabi ni Chino. But don't you want that? You're finally going to be grandparents. Halos pare-pareho kaming masamid ng dahil sa pagiging diretsyo ng bibig ng lalaking to. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Yaya. Si Daddy nga ay hindi alam kung papaano niya sasabihin, ngunit siya. Hindi man lang siya nahiya. Chino, mahinang saway ko saka siya pinandilatan ng mata. Sinipa ko pa ang paa niya sa ilalim ng mesa. Chino, please, ani Mommy saka pa napapikit. Magpakasal muna kayo, okay? Pakiusap nito saka pinanlakihan ng mga mata ang anak. We will, Mom, natatawa pa ring sabi nito sa kanya ako siniko. Tell them we're gonna get married soon, utos nito saka na itinuloy ang nodiet na pagkain. Tumikim muna ako saka lumunok. Tumingin ako sa mga magulang namin habang nakangiti sa kanila. Magpapakasal rin po kami, wika ko. Pero hindi po muna sa ngayon dahil konti pa lang po ang ipon namin. And I feel like I wasn't the Ayla essay they raised. It feels like I am here this evening to meet the parents of my boyfriend and to talk about marriage. Ganon yung pakiramdam ko habang sinasabi ko ang mga salitang iyon. Layong nandito ako bilang manugang na nila, hindi yung naging anak nila noon. At natutuwa ako sa ganitong pakiramdam. Alam ko naman na anak pa rin ang turing nila sa akin, pero dahil tungkol sa kasal ang pinag-uusapan namin, ang pakiramdam ng isang magiging manugang ang mas lamang puso ko. Wala naman bang nasasabi si Mario tungkol sa pagsasama niyo ng kusang huminto si Mommy sa pagsasalita sa kamariing pinaglapat ang mga labi ni Chino sa iisang bubong. Pagtutuloy nito sa naputol niyang sinasabi. Wala naman, May, sagot ko. Minsan nangungumusta sa amin pero yun lang po. Hindi ka ba niya tinatanong sa kung ano ang plano ni Chino para sa inyong dalawa? Si Daddy na sinulyapan pa ng tingin ng anak. Minsan po. Pero sinabi ko naman po na magpapakasal rin kami. Kailangan lang naming mag-ipon pa. Have you introduced Chino to your Velasco family, anak? Nakangiting tanong ni Mommy. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa tanong niya. Hindi ko pa naipapakilala si Chino sa mga Velasco. Si Doreen at Terence ay alam na, ngunit ang mga tito't tita ko. Hindi pa. Wala pang nakakaalam sa kanila kahit si Lola. Kung hindi lang yun itinanong ni Mommy ngayon ay baka hindi ko mare-realize na hindi ko pa siya napikalala sa mga Velasco. Hindi pa po. Nahihiya akong umiling. Pero ipapakilala ko naman po, pag-a-assure ko. Pagkatapos naming kumain ay itinuloy namin ang pag-uusap-usap sa may sala. Hindi ko maiwasan ang mapangiti kapag naiisip ko na legal na kami. Nakakatabi na si Chino sa akin at nakakayakap pa kahit sa harapan ng mga magulang namin. Parang kailan lang ay hindi ko alam kung papaano ko siya itutulak palayo sa akin, at kung paano ko siya iiwasan. At least ngayon ay hindi na namin kailangang magtago. Hindi na rin namin kailangan na bantayan pa ang mga bawat kilos namin. You know what, Mom? Dad? Kuya Chino like Ate Ayla ever since, biglang singit ni Dominic Leon sa usapan na pare-pareho naming ikinagulat. How did you know that, Dom? Antag ni Mommy habang nakakunot ang noo. Kuya always tells me before that he likes a girl that he isn't allowed to like, simpleng tugon nito. Dom, natatawang sambit ni Chino habang nakatingin sa bunsong kapatid. Kailan pa yan, Dominic? Tumaas ang isang kilay ni Mommy sa kasinulyapan ng tingin si Chino. Matagal na, Mommy, sagot nito. Chino Alaric, ha, pati ang kapatid mo. May pagbabanta ang tinig ni Mommy. He also used to ask me who I liked for him. And when I say Ate Ayla, his smiles will reach his ears, kwento pa ng inosente naming bunso. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o kikiligin. Pero gago tong Chino na to. Hindi ko alam na sinasabi na pala niya ang ganun kay Dominic, ang bata-bata pa niya.
Bigla ko tuloy naalala noong sinabi ni Dom na gusto niya ako para sa kuya niya, Leon. Ang unang beses na nakaramdam ako ng takot lalo na't ginatungan pa yun ni Chino, Leon yata ang unang beses na umamin siya sa akin na gusto niya ako para sa kanya. Why are you doing this to me, buddy? Ani Chino na natatawa pa rin habang nakatingin sa kapatid. But I won't deny it, though. It was only Dom who understood my feelings for Ayla. But Dominic was too young back then. Sermon ko. Nilaso na agad niya ang utak, in-expose na agad sa mga ganon. Hindi ba sumagi sa isip niya na baka pwede siyang tularan ni Dom? Lalo na't magkakapatid pa kami noon. Lumingon ito sa akin at tumitig ng diretsyo sa mga mata ko. Siya lang yung naging kakampi ko noon sa nararamdaman ko para sa'yo, depensa nito. I couldn't tell mom and dad about it because I know they won't side with me. Because we raised you both as siblings, pahayag ni dad. Kaya talagang hindi ka namin kakampihan kung nagsabi ka sa amin noon. I know, dad, tumatainggong sang-ayon ni Chino. Kaya nga kay Dom ko nalang sinabi ang lahat kahit na hindi niya naiintindihan. He didn't even judge me for having feelings towards our own sister. Inangat ni Chino ang fist niya at inilapit kay Dom. Agad namang nakuha ni Dom ang gustong mangyari ng kuya niya. Mabilis itong nakipag-fist bump sa kanya. Didn't you try stop yourself from falling in love with Ayla, Chino? Noong hindi mo pa alam na hindi kayo magkapatid, tanong ni Mommy. Oh, you have no idea how hard I tried to stop this, Mom, turan nito. I really thought I was going crazy cause I was starting to catch feelings for my sister. Pinasadahan niya ng dila ang ibabang labi saka isinuklay ang mga daliri ng isang kamay sa kanyang buhok. I so much wanted to ask you why I feel this way towards her, too, but I didn't. I chose to keep it all inside me even though I was about to become a mess to create a mess. Nakatingin lang ako sa kanya habang nagkukwento siya kaya ang bawat ekspresyon ng mukha niya ay nakikita ko. At hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa sa kanya dahil parang binabalikan niya kung paano siya pinahirapan ng nararamdaman niya para sa akin. Ganito rin siguro ang naiisip ng mga magulang namin na nakatingin rin sa kanya habang pinakikinggan ang mga sinasabi niya. That's why I prefer that we always fight, that we don't get along because, in that way, I know she doesn't like me, dagdag pa nito sa katumingin sa akin at ngumiti. Pero naguluhan ako sa kanya noong naging girlfriend ko si Sanya. Kanino ka naguluhan? Kunot-nuo kong tanong sa kasinulyapan ng tingin ang mga magulang namin na parehong nakatingin rin sa amin. Sayo, sagot ni Chino. Palagi kang nagdadabog kapag inuuwi ko si Sanya dito. Hoy, hindi, Gulat kong sabi sa kasinipat ng tingin ang mga magulang namin. Oo kaya, tanungin mo si Mommy. Sabay naming nilingan si Mommy. Diba, Mom? I won't take sides. Nangingiti nitong sabi sa kabahagyang itinaas ang dalawang kamay habang umiiling. I won't either, segunda ni Daddy nang sa kanya kami tumingin. But I will. Maligalig namang sabi ng bunso naming kapatid kaya sa kanya natuon ang atensyon naming lahat. Nakataas ang isa niyang kamay at excited pa iyong tinig niya na parang may premyo siyang makukuha kapag may kinampihan siya ngayon. Diba, Dom? Malambing na sabi ni Chino. Isn't ate used to have an attitude whenever Sanya was here? Yes, kuya, sang-ayon nito. Masama ko siyang tinitigan pero wala lang iyon sa kanya. She always walks out, too, when we are having lunch or dinner with ate Sanya. Does that mean ate like you before? Hindi makapaniwalang tumitig ako sa mukha ng bunso kong kapatid. Pakiramdam ko ay ipinagkanulo niya ako ngayong mga sandaling ito dahil doon. Bukod sa magkamukha na sila ni Chino, pareho pa sila ng intuit ayon. Pareho silang assuming. Most probably, ngiting-ngiti na mungkahi ni Chino saka pa umakbay sa balikat ko. Hindi, no. Deny ko dahil totoo namang hindi. O baka ganon na ngayon pero dahil hindi ko pinagtuunan ng pansin kaya hindi ko alam. 9:00 na nang matapos kaming mag-usap-usap sa sala. Hindi mabura-bura ang mga ngiti ko habang patagilid na nakahiga dito sa kama ng kwarto ko. Hindi ko talaga akalain na ihahayag ni Chino ang tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng damdamin sa akin sa harapan ng mga magulang niya. What's your favorite food, Chino? Iyong favorite mo talaga,
Tanong ko nang maalala ang panunood ko kay mommy at yaya kanina doon sa kusina. Favorite food? Ulit nito. Inangat ko ang paningin ko sa kanya dahil hindi pa ito nakahiga. Nakaupo lang ito sa tabi ko habang nakahilig ang likuran sa headboard ng kama. And I really doubt na mayroon siya. Never kasi siyang nag-request ng pagkain kay mommy o kay yaya. Yup. A food that you will never get tired of eating. Like, something that you would love to have for breakfast, lunch, and dinner. He hummed. If it is something, then, yes. I would love to have it for breakfast, lunch and dinner. Bakit? Inilihis niya ang mga buhok na humuharang sa mukha ko sa kainipit sa may likuran ng tenga ko. Ano? Nasa sabik kong tanong habang nakangiti. Para may luto ko bukas. Bahagya itong natawa. But I like it raw, baby, aniya. And it is not even some kind of food. Mabilis niyang dinilaan ang ibabang labi sa kangumisi. Kumunat ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Then what is it, Chino? Naguguluhan kong tanong. It's the thing in between your thighs, baby. Tinaas baba nito ang mga kilay sa katikom ang bibig na ngumiti. Pare-pareho kaming walang imik na nakikinig kay Ma'am Thelma dito sa office habang ipinapakilala ang bagong magiging head ng HR department. Wala ni isa sa amin ang nakaalam na nag-file na pala siya ng resignation letter niya last week kaya nagulat kaming lahat nang sabihin niya ngayon. At mabilis lang silang nakahanap ng kapalit niya, at heto na nga siya ngayon sa harapan naming lahat. So, I hope you'll guide your new department head Mr. Avery Alcantara. Inilahad ni Ma'am Thelma ang kamay niya sa harapan ng lalaking katabi nito. Ngumiti naman sa aming lahat ang magiging kapalit niya. Ngunit kahit ngumiti ito ay hindi pa rin nawala ang pagiging seryoso ng mukha niya. Guwapo naman ito at mukhang professional talaga ang tindig. Matangkad rin siya at maputi, ngunit masungit ang dating. Mukhang stricto ito, at kapag oras ng trabaho, trabaho lang talaga ang aatupagin mo. Pakiramdam ko nga ay sisigawan ka nito kapag nagkamali ka. Tsaka, mukha pa siyang bata para sa magiging posisyon niya dito. Sa tansya ko ay nasa late 20s or early 30s pa lang siya. O baka dahil nasanay lang ako na maedad si Ma'am Thelma kaya naninibago ako kay Sir Avery. I am looking forward to working with all of you, and I am excited to share my ideas with you. I hope we can all get along so we can continue to make this department even better, salaysay ni Sir Avery habang paisa-isa kaming tinitingnan. Ngumiti ako sa kanya nang sa akin damapo ang mga mata niya. Ngumiti rin naman ito ngunit talagang hindi mabura-bura yung pagiging seryoso niya. Kahit sa tinig niya ay nararamdaman ko iyon. Pinabalik na kami ni Ma'am Thelma sa kanya-kanya naming table matapos maipakilala si Sir Avery. Isang linggo pa rin namin siyang makakasama bago siya tuluyang umalis dahil kailangan pa niyang i-guide at turuan ang kapalit niya. Nakakapanibago ang katahimikan dito sa buong office. Parang kaming lahat ay takot na magsalita dahil lang sa magiging bagong head nitong department namin. Kinakabahan tuloy ako ngayon dahil baka may mag-complain sa akin na mga empleyado tungkol na naman sa kulang nilang sahod. Mas lalo akong kinabahan ng isa-isang lapitan ni Ma'am Thelma at Sir Avery ang mga table ng mga kasama ko. Ipinapalim ni Ma'am Thelma sa kasama niya kung ano ang trabaho na naka-assign sa kanila. Sinubukan kong hindi nervyusin nang sa akin naman sila nagtungo. Ice laws on the payroll process, imporma ni Ma'am Thelma. Lumunok ako at alang-inang ngumiti sa kanilang dalawa. Inihinto ko rin ang pagtatype sa keyboard nang magtungo si Sir Avery sa may tabi ko para silipin ang ginagawa ko sa computer. Ini-input ko lang naman yung OT ng kabilang shift noong Sabado at Linggo. Mas mabuti nang maging maagap lalo na't bago na ang magiging head namin dito.